meron silang unit dito na nakita ko. Kakaiba ito dahil ito po ay hindi belt scooter, pero ito po ay ginamitan ng kadena o chain. Tara, tingnan natin. Let's go. Good morning mga kabiyahe. Andito tayo sa Kimco. Dito po yan sa Las Piñas, Marcos Alvarez, Salon 5, Las Piñas City. Ayan po. So ngayon mga kabiyahe, ipapakita ko sa inyo yung pinaka-landmark ng lugar na ito para mapuntahan nyo din. So ang unang landmark natin mga kabiyahe, yun pong Petron doon. Ayan. At ito pong kahabaan na ito yung tinatawag na Marcos Alvarez. Meron silang unit dito na nakita ko. Kakaiba ito dahil ito po ay hindi belt scooter, pero ito po ay ginamitan ng kadena o chain. Tara, tingnan natin. Let's go. Ito yung sinasabi ko sa inyo, nakakaiba dahil hindi ito ginamitan ng belt. Ito ay chain. Ito nga pala si KRB Moto 180cc mga kabiyahe. Imagine niyo 180cc. Ito na kaya ang sisibak sa mga 155. Ayan, napakaganda. At ito rin ang sinasabi kong kakaiba dahil ginamitan siya mga kabiyahe ng chain, no? Hindi ng belt. So yung mga naghahanap dyan o mga nagko-comment na kailan ba magkakaroon ng scooter na ang gamit ay chain, hindi yung belt. Ito pala si Kimco meron. Ikutan natin ang buong appearance ni KRB Moto. Ayan. Dahan-dahan lang tayo para makita ng ating mga kabiyahe, lalo na yung ating hot seat ngayon na chain. Ayan. Yan yung pinag-uusapan natin ngayon dahil ngayon lang din ako nakakita ng scooter na chain ang ginamit. So ayan. Napakagwapo. Oh. Saan ka nakakita ng unit na ganyan? Oh, hindi ka madudumihan. Oh, yung fender hanggang doon. Ikot tayo doon sa right side. Ayan. Maging ang kanyang exhaust, ayan, napaka-brusko. Oh, kahit dumaan ka sa baha, hindi siya malulunod. Hindi siya pupugak. Ayan. Oh, so ayan, makikita natin. Oh, automatic. So mga kabiyahe, unahin nga natin dito sa kanyang front. Ayan. Kung mapapansin niyo, talaga naman napaka-astig nito ni KRB Moto. Ito nga pala mga kabiyahe ay Mini AK 550. So may kulay ito na matte brown, pero may combination siya ng dito sa mga pairings niya, side pairings niya mga kabiyahe ay glossy black. And then dito sa kanyang fender na bulky, matte brown din at saka matte black. Ayan. Ito nga dito sa kanyang baba, ito naka-dual ABS. Ayan. May nakita tayo ditong sticker o decals na TCS, which is ito po yung traction control system. Ayan. So ito pong unit na ito ay merong traction control system, which is kapag tayo po ay medyo matulin ang takbo at biglang nagbago ang ating dinadaanan o yung kalsada at na-track niya na pangit yung dinadaanan niya, siya mismo magmi-minor. So ganun po ang sistema nitong TCS, which is ito nga po yung traction control system. Ayan, napakagandang picture po yan. So isa po yan sa nagpapamahal sa mga unit dahil yan nga po ay bibihira lang sa mga unit. So balik tayo sa topic. Ito nga po, naka-mags ito mga kabiyahe at ang sukat naman ito ng gulong ay 110 by 70 by 13. Ayan, 13 po yung laki ng mags niya at ito po ay naka-tubeless na din. So dito tayo mga kabiyahe sa kanyang braking system. Ginamitan siya dito ng napakalapad na disc brake at sabi ko nga po kanina, ito po ay naka-dual ABS. Ayan, kita naman. At dito yung kanyang piston caliper ay dual din at brand ng Kimco mismo. Ayan, naka-emboss yung Kimco dito mismo sa kanyang piston caliper. At ito yung kanyang fork suspension na mataba. Yung inner tube niya, ayan, mataba rin. At meron tayo ditong reflectorized na naka built-in. So dito sa kabila mga kabiyahe, ganun din ha. May naka built-in din na reflectorized. At ang isa kong napansin dito mga kabiyahe, dito sa unit na ito, hindi mo na kailangan mag-aftermarket o bumili ng aftermarket na goma dahil ito po ay, ayan, tingnan nyo mga kabiyahe, kayo na ang humusga. Wow, sa gulong pa lang mamahalin na. Maxxis, rain or shine, tuyo o basa ang kalsada mga kabiyahe, ito po ay palaban. Hindi ka nito ibubuwal. So dito tayo mga kabiyahe sa left side ng unit.
Ito yung kanyang side stand. Sad to say na hindi siya naka-equip ng side stand kill switch. Ito po yung mga air vent niya. Oh. Kung napapansin ninyo, meron po tayo ditong mini radiator. Ayan. So, ibig sabihin nito mga kabiyahe, ito po ay gumagamit na ng liquid cooled. Kaya po siya may radiator. At dito sa taas, ito yung apakan ng ating pillion. At napakalinis din, hindi siya nakalawit dito. So, kung gusto nyo gamitin, pindot lang ng smooth, lumabas na siya. At ibabalik lang natin ng smooth lang din. Ayun, may marinig kayo na tunog. Ito yung pinaka-footboard naman ng ating rider at mahaba yan. Pwede tayong umupo dito na dito ang paa. Mamaya, susubukan natin ang position niya. So, dito tayo sa pairings, dito sa may likod. Ang makikita nating decals dito, ayan, KRB Moto. At ang kulay niya, ayan, gray na may combination na white. At yung moto niya ay orange. At ito nga yung sinasabing matte brown. Kakaiba na talaga yung mga kulay ngayon. Nakaka-color blind. Ayan. Dito sa taas mga kabiyahe, pansin niyo napaka-aesthetic ng kanyang grab bar. Ang ganda. At alloy yan, solid. So dito, na-amaze talaga ako dito dahil ngayon lang talaga ako mga kabiyahe nakakita ng isang scooter na ginamitan ng kadena. At kung mapapansin nyo naman talaga, ayan o, ibang-iba. Parang akalain mo plastic pero ito mga kabiyahe ay alloy. Ayan, yung pinaka-swing arm niya, alloy yan mga kabiyahe. At heto na, silipin natin dito. Napakalinis. Ayun, yung monoshock niya mga kabiyahe, nasa swing arm na yan, single swing arm. Ayan. At inaasahan natin na maganda ang laro nito mga kabiyahe. Hindi ito yung mataltal o matagtag. Ayan. Ayan, napakakinis dito. At meron tayo ditong air vent na naman. So dito, pagmula dito hanggang doon sa dulo, ganun kalayo yung kanyang fender dito sa likuran. So hindi tayo mag-worry na aabutin tayo ng tubig o yung ating pillion hindi aabutin dahil dito pa lang sobrang layo na talaga mga kabiyahe. At napaka-aesthetic ng forma talaga nitong isa na ito, grabe. At ayan, itong kanyang fender, naging ano na rin siya, extend na rin siya para maging chain cover. Tingnan natin yung kanyang goma. May sukat siya dito sa likod na 130 by 70 by 13. So parehas po ng sukat doon sa unahan at saka sa likuran yung kanyang mags. At ang ginamit na mags ay naka-alloy po tayo dyan, tubeless at naka-matte black. At syempre, yan, Maxi Style, mamahalin. So, pasensya na mga kabiyahe, yung ating camera ngayon ay parang mga naka-zoom. Medyo malapit sa ating unit dahil ang outlet dito mga kabiyahe sa Las Piñas nitong Kimco ay medyo may kaliitan. Kaya naman, tsaga-tsaga na lang tayo dito dahil medyo masikip ang kanilang shop. Kaya heto, medyo naka-zoom ang ating kinukunan. So, ito yung kanyang turn signal, naka-LED. At makita nyo mga kabiyahe, napakatibay, ang solid. At dito, ito, pag naka-activate ito mga kabiyahe, umiilaw ito para may ilawan yung ating license plate dito. So, ito siya yung kabitan ng ating license plate. Napaka-brusko mga kabiyahe. Yung braking system niya dito sa likuran. Ito po ay naka-disc brake din. Ayan, napakalapad. At ginamitan din ng dual piston caliper na may pangalang Kimco. Ayan. So, ibig sabihin, itong piyesa na ito ay galing talaga sa Kimco. Ayan, naka-emblem o naka-emboss yung pangalang Kimco. At ito yung kanyang monoshock absorber, kulay pula. At ito naman yung kanyang exhaust. Ayan, naka-dual tip tayo dito mga kabiyahe. Oh. Ang ganda ng bugay niyan. At meron tayo ditong heat guard na hard plastic. Napaka-brusko nito mga kabiyahe. Ayan. Ang appearance nito, medyo patingala siya mga kabiyahe. Naka-slanting siya. Maganda yung pagkakalapat ng exhaust nito. So dito tayo mga kabiyahe. Ayan, may naka-emblem dito na PTM. Ito yung nagpapalamig o yung radiator, pinapalamig yung buong panggilid niya. Kaya naman, maiiwasan natin kahit gamitin natin ito ng matagalan ay hindi siya ma-overheat sa ating long ride. So, tingnan natin mga kabiyahe kung gaano kalaki yung under seat box. 25 liters ang kasya dito according po dito sa store. Ayan, andito yung mga accessories. Ito yung side mirror niya. Yung battery, ayan, yung basic tools,
Ayan, malalim siya. Full face ka siya dito mga kabiyahe. May lalagyan ka pa ng basahan, wallet at cellphone. Ang air filter natin dito nakapwesto, hindi po sa mga panggilid. So, safe na naman to pagdating sa baha. Dahil pag nakahigop yan, ay wala na, sira talaga yung ating unit. At ito nga pala mga kabiyahe, no? Parang kotse din siya. Pag nagbukas tayo ng pintuan sa gabi, liliwanag yung loob ng kotse. So itong unit na ito, pag nagbukas tayo ng upuan, ayan, may ilaw tayo mga kabiyahe, oh, at LED yan. So maliliwanagan kung anong kinakalikot natin dito sa loob ng ating underseat box. Ayan. At tingnan natin yung ating upuan. Ayan. Naka-two-tone mga kabiyahe at meron siyang nakapangalan na KRB. Naka-double stitch tayo dito na may kulay ng black at gray. Ayan. Dito sa may pillion, gray at ito naman black. So all the way na yan dito. Naka-black na siya. At naka-single stitch naman dito sa pillion. Pagdating dito, meron tayo ditong partition na naka-double stitch. At hanggang dito yan. Naka-stitch yan, naka-double. At yung appearance naman, ang lambot ng kanyang foam. Premium. Hindi malambot, hindi matigas. Ibinagay lang sa kanya. Kung makikita nyo mga kabiyahe ito sa personal, talaga namang ma-miss kayo sa isa na ito. Iba talaga gumawa si Kimco. Ito na siguro ang sisibak sa mga 155 nila. Ito mga kabiyahe, ito yung instrument panel ng ating TCS. Ayan, dito natin makikita kung yun ba ay activate or hindi. Kung hindi naman yun naka-activate, ito po yung switch. Ipipindot lang natin ito. Makikita na natin yan dyan. Dito tayo. Kung naka-activate itong unit na ito mga kabiyahe, maiisa-isa natin kung anong mga details ang makikita natin dito sa instrument panel. Pero ngayon, hindi po siya naka-activate dahil yun nga po, ito po ay maliit lang na showroom o store. Ang pinaka-showroom talaga nila mga kabiyahe ay yung nasa Daang Hari. So, sad to say na hindi ko maipapakita yung kung anong mga kaastigan nito. Mas maganda sana kung naka-activate ang unit na ito. So, ganon. So, dito tayo, nakakilis tayo dito. Ayan. Pag tinapat nyo itong may guhit na ito dito sa logo ng gasolina, magbubukas itong gasolina natin dito mga kabiyahe. Dito rin ang bukasan ng upuan natin. So, lahat andito na. Kasi kilis ito mga kabiyahe. At ito, yung kanyang charging port. Ayan, double yan mga kabiyahe. Oh, cable lang ang kulang. Dalawa yan. Goods na goods mga kabiyahe dahil ang linagay ni Kimco sa kanyang unit ay double charging port. Ayan. At ito, napakalalim ng bulsa niya. At hanggang dito pa yan. Ayan oh. So dito, pwede mong iipit dito yung iyong cellphone para hindi aalog-alog. Pwede naman dito maglagay ng inumin dahil napakataba niya. Kahit 1 litrong tubig, kasya dito mga kabiyahe, maluwag pa. At ito, meron tayo ditong nakatago na hook. Ayan. Kung tayo ay estudyante o naghahatid ng mga estudyante, pwede natin dito isabit. Ayan. Isabit natin dito yung bag para hindi malaglag o yung pinamili natin. Tapos, kung hindi na natin gagamitin, ipasok lang natin. Ayan. Para malinis siyang tingnan. So mga kabiyahe, dito muna tayo sa right hand grip niya. Naka-bar-in tayo dito na metal. Ayan. Solid. At yung kanyang throttle na napaka-smooth. Ayan. Maganda rin yung gomang ginamit. Makapit sa kamay. At yung preno natin sa unahan na smooth din. At yung common switch natin. Ayan. Ito yung electric starter natin. At the same time, pag itinulak natin, let's say, nakaganyan tayo, tapos itutulak natin pa ganon, ayan, activate yung kanyang hazard. So, isang switch, dalawa ang gagana. Pero, pag dito tayo sa kanan, switch yan ng starter. So, dito naman, pag ikinaliwa natin, switch naman yan ng hazard. Ito naman ang mga switch dito, mga kabiyahe, punong-puno ng switch. Unahin natin dito sa baba. Ito yung busina. Ito naman yung turn signal natin. Ayan. At dito, yung sinabi ko kanina, ito naman yung switch para ma-activate yung ating traction control system. So dito tayo sa switch ng high and low beam ng ating headlight. Ayan. Tapos pagdating naman dito sa likod, mayroon din tayo ditong switch na keyless. I-activate lang natin yan para magamit natin yung sa baba na
keyless. Ito yung pinaka kill switch niya. Ayan. At dito, itong yellow na ito naman yung sisilbing passing light niya. At ito yung lever ng preno sa likuran. At itong mga container na ito, ng mga metal, ayan, dalawa yan mga kabiyahe. Itong container na ito yung lubricant ng ating preno sa unahan. Sa piston caliper yan, sumusupport ng brake fluid doon. So, ito naman yung sa likod. So, ang ganda ng pagkagawa nila. Kadalasan mga kabiyahe, no, itong container na ito, plastic ito karamihan at naandoon sa likuran niya. So, dito, sa unit na ito na siya. Alloy siya mga kabiyahe. Kung mapapansin nyo mga kabiyahe, no, bibihira lang din sa isang scooter na naka-naked handlebar. Napaka-aesthetic talaga. Napaka-astig niya. Ayan. At ang kulay nito mga kabiyahe, naka-matte gray tayo dito. Dating naman dito mga kabiyahe, yung lock ng handlebar natin dito, itong pa letter X na ito, ayan, kulay gold at ginamitan ito ng Allen wrench. So balikan lang natin dito mga kabiyahe sa may footboard niya. May nasilip tayo ditong kulay puti na may nakasulat ditong F at saka L. So ito pala mga kabiyahe, itong container na puti na ito, dito natin ma-determine kung kailangan na natin mag-refill ng coolant nitong radiator natin. So ang galing dahil nakikita natin kung kailangan ba dahil nakaharap tayo mismo sa kanya at dito naman po yan binubuksan. So dito mga kabiyahe, isa pa na naman ang nakaka-amaze dahil itong unit na ito, karamihan ng unit mga kabiyahe, ang battery niya ay naandito sa flooring. Pero itong unit na ito mga kabiyahe, ang battery niya ay naandito. Ito mga kabiyahe, may air vent siya dito. Dito nakapwesto yung kanyang busina. At dumako naman tayo mga kabiyahe sa kanyang special features. Ito ay equipped ng PTM system, which is yun yung power transmission matrix at ABS plus TCS, which is ito yung anti-braking system plus traction control system. Ayan, at sporty position stepboard, monoshock rear suspension, all-in-one keyless system at dual slot USB charging port. Ang kanyang engine, single overhead cam, 4-stroke, 4-valve, single cylinder at liquid cooled. Fuel injection 175.1 cc at bibigyan tayo dito ng max power na 12.5 kW at 8,000 RPM. At may torque naman itong maibibigay na 15.48 Newton meter at 6,500 RPM. Pagdating naman sa kanyang timbang, ito ay may bigat na 147 kilograms at may dimension naman ito na length, width at height 1980 by 755 by 1085 mm. May seat height ito na 795 mm at may wheelbase naman na 1405 mm. Fuel tank capacity 7.2 liters. At tunguhin naman natin mga kabiyahe ang presyo. SRP nito mga kabiyahe ay 199,900 pesos. Ayan. So ito na nga yung kanyang down payment. May apat tayo ditong option mga kabiyahe. Nagmumula sa 20,000, 30,000, 40,000 at saka 60,000. Bibigyan ko lang kayo ng ideya mula sa 20 lang at saka sa 60 dahil kung ibibigay ko lahat sa inyo, abutin tayo dito ng gabi. Kung magda-down kayo ng 20,000 mga kabiyahe, yung 12 months niya, magmamonthly tayo dito sa unit na ito ng 20,349 pesos. Ayan. At sa 18 months naman, 14,976 pesos. Yung 24 months, 12,226 pesos. Yung monthly yan mga kabiyahe. At yung 30 months natin, 10,678 pesos. At yung 36 months, 9,624 pesos. Yan po yung ang down payment ay 20,000. Kung magda-down tayo mga kabiyahe ng 60, ito naman ang ating magiging monthly sa isang taon. 15,952 pesos. Ayan. At sa 18 months naman, 11,736 pesos. Ayan. Sa dalawang taon, 9,479 pesos. At sa 30 months naman, may babayaran na lang tayo na 8,271 pesos. At sa 36 months, ayan, 7,448 pesos. Ayan. So, yun mga kabiyahe. Ito yung reference natin. Dito sa unit na ito, ang height natin, 5'6". Ayan. Ito yung pa natin mga kabiyahe. Medyo nakataas na.
At ang site ito mga kabiyahe, 795. Ayan. Ito yung exact na sukat ng unit na ito. Pero kung adjust pa tayo dito sa unahan, ayan, mas mababa. Ayan, flat na tayo. Ayan, naka-flat na. So kaya ito mga kabiyahe na mga 5.2, 5.3, ayan. Siguro yung 5.1 mga kabiyahe medyo nakatipto na. Tingnan naman natin yung position natin kung anong preference ninyo na position. Ayan. Ayan nga po, 5.6 ang height natin. Napakalayo pa po ng allowance. Ayan, kung makikita ninyo, ito yung pinaka-common na pwesto. At kung maglo-long ride naman tayo mga kabiyahe, ito yung pwestuhan yan. Ayan. Ito yung pwestuhan ng mga naka-long ride. O yung iba na medyo mga kinapos ng height, kahit hindi naka-long ride, ganyan ang pwesto nila. Kasi gusto nila yung naka-sitting pretty. Ang daming option nito mga kabiyahe. At bago tayo magtapos, ako po muna ay magpapasalamat kay Ma'am Sandra. Siya po yung hiningan natin ng authorized para makapag-vlog dito sa outlet ng Kimco Las Piñas. Ito nga po ay naka-located dito sa Las Piñas at nasa Marcos Alvarez. At pinakita na po natin yung mga landmark kung paano po ninyo puntahan at kung ano po yung mga makikita sa outlet na ito. At ayan po, kasama ni Ma'am Sandra, Sir Marlon Cruz. Shout out po. Maraming salamat po sa inyo. At shout out na rin po kay Sir Handyman. Ayan, Sir Handyman. Shout out kay Michael Aspi ng Kulasi Antique. At pinapa-shout out po niya ang kanyang family na nasa Mary Homes Subdivision Molino 4. Ayan. The House of Hope. Ayan, shout out po. Jake A. Labayo, ayan. Teresita Napagaw. June Glorian, ayan. World New, ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Kita-kits muli tayo mga kabiyahe. Biyahe ni Frank. God bless.